mahalaga na may mayorya at minorya dahil binibigyang pakahulugan ito yung tinatawag na diversity of opinions. Mas maganda kapag tatalakayin natin ang mga napaka-importanteng bagay, no? Na makakaapekto sa bansa at sa mga Pilipino. Kumbaga, iba't ibang kuro-kuro, iba't ibang opinyon. Hindi ka magiging Senate President kung walang at least 13 senador na bumoto sa'yo, no? Ngayon, pag nawala yun, delikado yung katayuan mo. Maaari kang i-challenge, no? Kapag nagkaroon na ng mayorya yung kabilang kampo. Hindi na naman nagpakita ang mayorya, ibig sabihin nito ay dumadami na ang mga araw na halos walang nagagawa ang Senado, dumadami na ang mga araw na nakabinbin ang mahahalagang panukalang batas na kinakailangan ng taong bayan, no? Hindi ito makatarungan, no? Para sa mga taong niligawan nitong mga senador na to upang maluklok sila sa pwesto. Sa patakaran ng Senado na ito ay nakasulat at inaprubahan nilang lahat, hindi maaaring mawala na lang ng session nang walang pasabi sa miyembro ng Senado. Ang walkout naman ng minority nung nakaraang linggo ay dahil sa palagay nila na yurak din, no, doon sa rules at tradisyon ng Senado. So hindi ang walkout na to ay hindi para sa isa o dalawang tao, kung hindi para sa isang prinsipyo ng tradisyon at pagsunod sa patakaran ng Senado. Whereas yung nangyari kahapon at ngayon ay paglabag doon sa patakaran ng Senado. Ang nangyayari kasi nade-delay yung
lahat ng ano 'no, ng gawain ng Senado, marami silang gagawin, Lalo na, may kakainin na oras yung impeachment trial, which will begin on, July 6, 'no? Ang isa pang implikasyon nito ay, of course, hindi ma-challenge yung mayorya dahil hindi nga nagkakaroon ng sesyon.